Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwento ng buhay na susubok sa tatag ng ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong inaasahan nating mag-iingat sa atin. Ngunit paano kung ang sugat na yon ang siya palang magiging daan upang matuklasan ang isang pambihirang lakas na hindi mo akalaing nasa iyo? Ang tunog ng nabasag na kopita ng alak sa sahig na gawa sa marmol ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng marangyang pagtitipon sa Villa Esmeralda. Kasabay ng pagkalat ng mamahaling pulang alak sa puting-puting sahig ay ang pagkalat din ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata na kanina lamang ay abala sa pagkukwentuhan at pagngiti ay napako ngayon sa isang direksyon. Sa direksyon ni Amihan, nanlamig ang buong katawan niya. Ang mga daliri niyang kanina lang ay may hawak sa tray ng mga inumin ay nanginginig na ngayon sa gilid ng kanyang bestida. Ang mantsa ng alak sa dibdib ng kulay gatas na bestida ni Doña Consolacion Imperial ay tila isang nagliliyab na apoy na tumutupok sa lahat ng natitira niyang dignidad. "Patawarin niyo po ako, Mama." Halos pabulong na sabi ni Amihan. Ang boses ay nanginginig. Si Doña Consolacion, ang matriarka ng pamilyang Imperial, ay dahan-dahang ibinaba ang tingin mula sa mukha ni Amihan patungo sa mantsa sa kanyang damit. Ang kanyang mukha, na laging tila inukit sa yelo, ay mas lalong tumigas. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Patawad?" Ang boses ni Doña Consolacion ay hindi malakas, ngunit puno ito ng kamandag na tumagos sa puso ni Amihan. "Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit na ito, babae? Ito ay mas mahal pa sa buong pagkatao mo. Ngunit ano nga bang aasahan ko sa isang taong galing sa putik? Kahit bihisan mo pa ng ginto, ang amoy ng lupa ay hindi mawawala." Bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga pisngi habang ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Walang sino man ang tumingin sa kanya ng may awa. Lahat ay tila mga manonood ng isang dula-dulaan at siya ang kaawa-awang bida. Sa gitna ng lahat, hinanap ng kanyang mga mata ang isang tao, ang kanyang asawa, si Arturo. Nakatayo ito, hindi kalayuan, hawak ang sarili nitong kopita. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Amihan ang paghingi ng paumanhin sa mga mata nito, ang pagkuyo mo ng panga nito sa pinipigilang galit. Ngunit iyon lang, walang salitang lumabas sa bibig nito para ipagtanggol siya. Walang hakbang na ginawa para lapitan siya. Muli, pinili nitong maging isang anino ng kanyang ina. Muli, iniwan siya nitong mag-isa. Ang kaunting pag-asa sa puso ni Amihan ay tuluyan nang namatay. "Umalis ka sa harapan ko." Mariing utos ni Doña Consolacion. Itinaas ang kamay at itinuro ang pinto. "Hindi ko na kayang sikmurain ang pagmumukha mo. Hindi ka nababagay dito. Hindi ka kailanman nabagay dito." Pagkatapos ay lumingon ito sa dalawang kasambahay. "Iakyat ninyo ang mga gamit ng babaeng yan. Ilagay ninyo sa pinakaluma at pinakabulok na maleta na makikita ninyo at pagkatapos ay itapon ninyo sa labas." Walang nagawa si Amihan kundi tumalikod. Ang bawat hakbang palayo sa sala ay tila isang milya ang bigat. Ramdam niya ang mga matang nakatusok sa kanyang likuran. Pag-akyat niya sa hagdanan, sa silid na dati niyang ibinahagi kay Arturo, narinig niya ang unti-unting pagbabalik ng tawanan at musika sa ibaba. Ganoon lang kabilis. Ang kanyang kahihiyan ay isa lamang maliit na aberya sa perpektong gabi ng mga Imperial. Hindi nagtagal, isang lumang maletang kulay kape ang marahas na inilapag sa kanyang paanan. Naroon ang iilang damit niya, mga gamit na dinala niya mula sa kanilang probinsya, mga bagay na laging kinukutya ni Doña Consolacion na mukhang basura.
Hinila siya palabas ng dalawang kasambahay, hindi na hinintay na makapaglakad siya ng maayos. Sa bawat hakbang pababa sa hagdanan, bumuhos ang alaala ng 5 taon ng kanyang pagsisilbi at pagtitiis. 5 taon ng pag-asa na balang araw ay matatanggap din siya. 5 taon na nasayang. Pagbukas ng malaking pinto ng Villa Esmeralda, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikisabay sa unos sa kanyang dibdib. Tinulak siya palabas. Ang marangyang hardin na minsan niyang inalagaan ay nilalamon ngayon ng dilim at ng walang tigil na pagbuhos ng langit. Bumagsak ang maleta sa basang lupa at nabuksan. Ikinalat ang iilang damit niya sa putikan. Sa huling pagkakataon, lumingon si Amihan. Nakita niya ang figura ni Arturo na nakatayo sa may bintana sa ikalawang palapag, isang duwag na anino sa likod ng mamahaling kurtina. Pagkatapos ay isinara nito ang kurtina. Kasabay noon, ang mabigat na pinto ng Villa Esmeralda ay isinara rin ng buong lakas. Ang tunog ng pagsara niyon ay ang tunog ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang imperyal. Nanginginig sa ginaw at sa pighati na paluhod si Amihan sa gitna ng daan. Ang ulan ay humahalo na sa kanyang mga luha. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang pamilyang mauuwian. Wala siyang kahit na ano. Ito na ang wakas. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang mamahaling itim na kotse. Ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Napatakip siya sa kanyang mga mata. Sino ito? Isang panauhin na naawa? O isang taong gusto lang muling pagtawanan ang kanyang kaawa-awang kalagayan? Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ng sasakyan. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. May hawak na itim na payong. Lumapit ito sa kanya. Pinayungan siya mula sa malakas na ulan at inalok ang kamay nito. "Ginang Montes?" Tanong ng lalaki sa isang magalang ngunit seryosong boses. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang mukha ay basang-basa ng luha at ulan. Hindi niya kilala ang lalaki. "Sumama na po kayo sa akin," sabi nito. "Matagal na po naming hinihintay ang pagkakataong ito." Walang lakas na tumutol si Amihan. Ang pagod, ginaw, at pighati ay tila pumiga sa lahat ng natitira niyang kakayahang mag-isip. Tinanggap niya ang kamay ng lalaki at nagpatulong tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila gulaman, nanginginig at walang lakas. Inalalayan siya nito, papasok sa mainit na loob ng sasakyan. Pagkasara ng pinto, tila naputol ang lahat ng ingay mula sa labas. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang dibdib at ang mahinang tunog ng radyo. Ang amoy ng bagong katad at banayad na pabango ay kabaligtaran ng amoy ng putik at ulan na dala niya. Binalot siya ng hiya. "Sino po kayo?" tanong ni Amihan. Ang boses ay paos. Dahil sa pag-iyak, ang lalaki ay umupo sa kanyang tabi. Inabutan siya ng isang malinis at tuyong tuwalya. "Ako po si Attorney Lino Makalintal," magalang na pakilala nito. "Huwag po kayong mag-alala, Ginang Montes. Ligtas po kayo." Ang paggamit nito sa kanyang apelyido noong dalaga pa siya ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Montes, tila matagal na panahon na mula noong huli niyang narinig iyon. Paano? Paano niyo ako nakilala? At ang mga magulang ko? Naguguluhang tanong niya habang pinupunasan ang kanyang basang buhok at mukha. Ang kanyang mga magulang ay mga simpleng magsasaka lamang sa probinsya. Ano ang magiging kaugnayan nila sa isang abogadong tila nagmula sa mundo ng mga imperial? Ngumiti ng bahagya si Lino, isang nangiting puno ng respeto. "Mas makabubuti po kung sa isang mas pribadong lugar natin ito pag-usapan. May mga bagay po kayong dapat malaman, mga bagay na ipinagbilin sa akin ng inyong mga yumaong magulang." Ang puso ni Amihan ay muling kumirot sa pagbanggit sa kanyang mga magulang. Sila ang tanging mga tao sa mundo
na minahal siya ng walang pasubali. At ngayon, wala na sila. Tumahimik na lamang siya sa buong biyahe. Dinala siya ng sasakyan sa isang mataas na gusali sa puso ng Makati. Isang kondominium na tila abot langit. Inalalayan siya ni Lino papasok sa isang malinis at modernong unit. Simple lamang ang mga gamit ngunit bakas ang kalidad. Maaari po kayong maligo muna. May mga damit na pong nakahanda para sa inyo. Sabi ni Lino, itinuro ang isang silid. Pagkatapos po, may kailangan akong ibigay sa inyo. Parang isang manikang walang buhay na sumunod si Amihan. Ang mainit na tubig sa kanyang katawan ay nagdulot ng kaunting ginhawa, ngunit ang lamig sa kanyang kalooban ay nanatili. Paglabas niya, nakita niya si Lino na nakaupo sa sala. Sa harap nito, sa ibabaw ng isang mesang gawa sa salamin, ay isang luma at pamilyar na bagay. Isang baul na gawa sa kahoy. Ito ang baul ng kanyang ama. Ang baul na laging nasa paanan ng kama ng kanyang mga magulang. Ang baul na pinagbabawalan siyang buksan noong bata pa siya. Anong ginagawa niyan dito? Nanginginig na tanong ni Amihan habang dahan-dahang lumalapit. Tumayo si Lino. Ang laman po ng baul na yan ang sagot sa lahat ng inyong mga katanungan, Amihan. Ang huling habili ng inyong mga magulang. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ni Amihan ang kandado ng baul. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi mga lumang damit o mga alaala ang kanyang nakita. Ang laman nito ay mga folder, mga dokumentong nakatupi ng maayos, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, mga passbook mula sa iba't ibang bangko na may mga pangalang hindi niya kilala. Isa-isa niyang kinuha ang mga dokumento. Ang mga kamay niya ay halos hindi makahawak ng tuwid. Binasa niya ang mga pangalan ng kumpanya sa mga stock certificate, mga telecommunication companies, malalaking bangko, mga korporasyon na nababasa niya lamang sa dyaryo. At sa bawat isa, nakapangalan sa kanyang ina, Amalia Montes, o sa kanyang ama, Danilo Montes. Ang huling folder na kanyang kinuha, ang halos makapagpawala ng kanyang hininga. Sa loob nito ay isang stock certificate para sa isang malaking bilang ng shares. Ang pangalan ng kumpanya, Imperial Holdings. Hindi ito maaari, bulong ni Amihan, napailing-iling sa pagkalito. Ang mga magulang ko, simpleng magsasaka lang sila. Paano? Hindi sila ordinaryong magsasaka, Amihan. Malumanay na paliwanag ni Lino. Ang inyong ama ay may pambihirang talino sa pag-iipon at pag-i-invest. Noong kabataan niya, sa halip na gastusin ang kanyang kinikita, palihim siyang bumibili ng mga lupaing walang may gustong bumili. Bumibili siya ng shares sa mga kumpanyang nagsisimula pa lang. Ang inyong ina naman ang nag-ingat at nagpalago ng lahat ng iyon. Namuhay sila ng simple dahil ayaw nilang matawag ang atensyon ng mga mapagsamantala. Ngunit sa likod ng kanilang simpleng pamumuhay, nagtayo sila ng isang imperyong hindi nakikita. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amihan at tumama mismo sa logo ng Imperial Holdings sa papel na hawak niya. Ang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa pighati, kundi sa pagkamangha at sa pag-uumapaw na pagmamahal para sa kanyang mga magulang. Alam nila, Amihan, pagpapatuloy ni Lino. Alam nila ang uri ng pamilyang pinasok mo. Mula pa noong una, tutol na sila kay Arturo, ngunit iginalang nila ang iyong pag-ibig. Kaya sa halip na hadlangan ka, gumawa sila ng paraan para protektahan ka. Inatasan nila ako na bantayan ka mula sa malayo at ibigay ang lahat ng ito sa oras na kailanganin mo, sa oras na saktan ka nila. Ang lahat ng panhihifan ni Doña Consolacion tungkol sa kanyang mahirap na pinagmulan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang mapait na kabalintunaan. Ang pamilyang minamaliit nila ay mas mayaman pa pala sa kanila. Pinunasan ni Amihan ang kanyang mga luha.
Ang tingin niya sa kanyang mga kamay, sa mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang tunay na yaman, ay nagbago. Hindi na ito tingin ng isang biktima. Isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Tinutupok ang lahat ng sakit at pagdududa. Ito ang pamana ng kanyang mga magulang. Ito ang kanyang kapangyarihan. Tumingin siya kay Lino, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matibay na determinasyon. Nakita ni Lino ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ito na ang simula. "Handa ka na ba, amihan?" tanong ni Lino. Ang boses ay seryoso at puno ng kahulugan. "Handa ka na bang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo?" Huminga ng malalim si amihan. Ang hangin na kanyang nilanghap ay tila hangin ng kalayaan. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin sa lupa. Ang Villa Esmeralda ay nasa isang lugar doon, isang simbolo ng kanyang kahihiyan. Ngunit hindi na ngayon. "Higit pa sa handa," sagot niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag na tila bakal. Ilang linggo na ang lumipas mula nang palayasin ni Doña Consolacion Imperial ang babaeng itinuturing niyang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng kanyang anak. Para sa kanya, ang pagkawala ni amihan ay tila pagbunot sa isang masamang damo. Ang hangin sa Villa Esmeralda ay tila mas malinis. Ang bawat sulok ay mas maningning. Ang lahat ay bumalik sa ayos. O iyon ang akala niya. Sa loob ng malapalasyong conference room ng Imperial Holdings, ang hangin ay mabigat at hindi magalaw. Isang dosenang mga ehekutibo ang nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang nakatingin sa numerong ipinapakita sa malaking screen. Isang malaking arrow na kulay pula, nakaturo pababa. "Ano ang ibig sabihin nito, Arturo?" Ang malamig na tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay tila patalim na kayang humiwa sa tensyon. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, ang reyna sa kanyang trono. Ang mukha ay isang maskarang bakal na walang mababakas na emosyon. Si Arturo, na nakaupo sa kanyang kanan, ay pinagpapawisan sa ilalim ng kanyang mamahaling suit. Kinuha niya ang kanyang salamin at isinuot muli. Tila umaasa na mag-iiba ang mga numero kung tititigan niya ng mas maigi. "Mama, ayon sa ating finance team, ang biglaang pag-pull out ng San Miguel Investments ang naging sanhi nito. They sold all their shares at once. Nagdulot ito ng panic sa market." "Panic?" Ulit ni Doña Consolacion, isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay, ang tanging pahiwatig ng kanyang pagkainis. Ang pamilyang Imperial ay hindi kailanman nagpapanik. At sino ang nagbigay ng permiso sa San Miguel na gawin iyon? "I want him on the phone, now." Isang matandang board member ang umubo ng bahagya. "Donya, wala po tayong kontrol sa kanilang desisyon. They are free to sell their shares anytime they want." Ang tingin ni Doña Consolacion ay lumipat sa matanda. At sa isang iglap, ang lalaki ay napayuko. Tila biglang naging interesado sa kanyang mga papeles. Pagkatapos ng walang saysay na pulong, pumasok si Doña Consolacion sa kanyang malawak na opisina. Kasunod si Arturo na tila isang asong nabasa ng ulan. "Walang silbi!" Sigaw ni Doña Consolacion sa sandaling sumarado ang pinto. Ang kalmadong reyna ay naglaho. Ang natira ay isang nagngingit-ngit na leona. Lahat sila walang silbi. "At ikaw," duro niya kay Arturo, "ikaw ang pinakawalang silbi sa kanilang lahat. Hinayaan mong mangyari ito sa ilalim ng pamumuno mo." "Mama, ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya." "Ang iyong makakaya ay hindi sapat," putol niya. "Ang kumpanyang ito ay pinaghirapan ng iyong lolo. Dugo at pawis ang ipinuhunan niya rito. At ikaw, sisirain mo lang dahil sa iyong kahinaan." Bago pa man makasagot si Arturo, tumunog ang telepono sa mesa ni Doña Consolacion. Sinagot niya ito
ng marahas. What? Ilang sandali siyang nakinig at ang kanyang mukha ay lalong sumimangot. What do you mean the bank is calling in our loan? Mayroon pa tayong 6 na buwan. I want to talk to your president. May sinabi ang nasa kabilang linya. I don't care if he's in a meeting. Tell him Doña Consolacion Imperial is on the phone. Do you know who I am? Muli, katahimikan. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Ayaw nila. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Sinasabi nilang board decision daw, mga traidor. Umupo siya sa kanyang silyang katad. Ang mga daliri ay marahang tumatapik sa makinis na kahoy ng kanyang mesa. Sa kabila ng kaguluhan, isang bahagi ng kanyang isip ay nanatiling kalmado. Sanay siya sa mga hamon. Ang mga ito ay mga langgam lamang na sinusubukang umakyat sa kanyang bundok ng kapangyarihan. Madali lang itong tapakan. Kinagabihan, nakatayo si Doña Consolacion sa balkonahe ng kanyang silid sa Villa Esmeralda. Hawak ang isang kupita ng brandy. Tanaw niya ang malawak na hardin at ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod sa malayo. Ang mga problema sa opisina ay tila maliliit na bagay lamang mula sa kanyang kinalalagyan. Malalagpasan din nila ito. Lagi naman. Napangisi siya nang maalala niya si Amihan. Saan na kaya ang babaeng iyon ngayon? Marahil ay naghihirap sa isang squatter area. O baka bumalik na sa probinsya at nagtatanim muli ng kamote. Ang isiping iyon ay nagdulot sa kanya ng isang masamang kasiyahan. Iyon ang nararapat sa mga taong nangangarap na maging kapantay nila. Biglang bumukas ang pinto ng balkonahe, si Arturo. Ang mukha nito ay mas maputla pa kaysa kaninang umaga. Mama! Nagsimula ito. Ang boses ay nanginginig. Kung may sasabihin ka na namang masamang balita, Arturo, siguraduhin mong sulit pakinggan. Walang ganang sabi ni Doña Consolacion. Hindi man lang ito nilingon. Ang lupa sa Santa Rosa, ang lupang plano nating bilhin para sa bagong industrial park. Anong meron doon? May nauna na po sa atin. Nabenta na kaninang hapon. Dahan-dahang lumingon si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sino? Ang mga Ayala? Ang mga C? Sinong pamilya ang nangahas na agawin yun sa atin? Napalunok si Arturo. Hindi po namin alam, Mama. Ang sabi lang ng broker, isang anonymous na kliyente ang bumili. Binayaran ng cash, doble sa presyong inaalok natin. Ang kopita sa kamay ni Doña Consolacion ay humigpit. Doble? Cash? Isang malinaw na paghamon. Isang sampal sa mukha ng mga imperial. Hindi ito isang simpleng problema sa negosyo. Ito ay personal. Alamin mo kung sino. Utos niya. Ang boses ay mababa at puno ng yelo. Alamin mo kung sino ang taong may ganitong klase ng tapang. At kapag nalaman mo, ipapaalala ko sa kanya kung bakit walang sino man ang bumabangga sa mga imperial. Ang dating Amihan, na kilala ng mga imperial ay patay na. Ang babaeng nakaupo ngayon sa isang modernong opisina sa ika-30 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City ay ibang-iba. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot ay isang simpleng navy blue na blazer at ang kanyang mga mata na dati laging nakayuko ay matalas na nakatutok ngayon sa mga numero at graph na naglalaro sa screen ng kanyang laptop. Maganda ang naging epekto ng pagbili natin sa lupain sa Santa Rosa, sabi ni Lino Makalintal na nakaupo sa tapat niya. Nagdulot ito ng pagdududa sa mga investor ng Imperial Holdings. Iniisip nilang nawawalan na ng kakayahan ang kumpanya na i-secure ang mga future project nila. Tumango si Amihan. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Anong susunod nating hakbang?
May isa pang malaking utang ang Imperial Holdings sa isang international bank na malapit nang mag-mature. Kung mabibili natin ang utang na yon, tayo na ang magiging pinakamalaki nilang creditor. Sa madaling salita, mahahawakan natin sila sa leeg. Napahinto sa pagtipa si Amihan. Ang salitang leeg ay nagpaalala sa kanya ng pakiramdam na tila sinasakal sa loob ng 5 taon. Ang pakiramdam na walang boses, walang hininga. Ngayon, siya na ang may hawak ng lubid. Ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng matinding kasiyahan, isang madilim na kagalakan sa pag-iisip na makitang bumagsak si Doña Consolacion. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit na tinig sa kanyang kalooban na bumubulong ng pangalan ni Arturo. Kamusta? Kamusta na pala si Arturo? Tanong niya mo. Sinubukang gawing kaswal ang tono, ngunit narinig pa rin niya ang bahagyang panginginig sa sariling boses. Sumeryoso ang mukha ni Lino. Ayon sa mga source ko, siya ang laging sinisisi ng ina niya sa lahat ng nangyayari. Palagi raw itong lasing at mukhang pagod. Tila pasan niya ang buong mundo. Hindi napigilan ni Amihan na makaramdam ng kaunting kirot. Kahit gaano pa siya kasama nito, hindi niya maitatanggi na minsan niyang minahal ang lalaking iyon. Nakita niya ang kabutihan sa puso nito, isang kabutihang natabunan lamang ng takot nito sa sariling ina. Hindi mo dapat siya kaawaan, Amihan, sabi ni Lino. Tila nabasa ang kanyang iniisip. Ang boses nito ay biglang naging mas matigas. Ang mga taong hinahayaan ng masamang mangyari ay kasing sama ng mga gumagawa nito. Ang biglaang pagbabago sa tono ni Lino ay nakakuha ng atensyon ni Amihan. Tumingin siya rito ng diretso. May personal na galit ka kay Doña Consolacion, hindi ba? Higit pa sa pagiging abogado ng mga magulang ko. Huminga ng malalim si Lino. Tumayo ito at lumapit sa malaking bintanang salamin. Tinanaw ang syudad sa ibaba. Ang aking ama, nagsimula ito, ang boses ay puno ng pait. Si Hilario makalintal. Mayroon siyang isang maliit, ngunit matagumpay na kumpanya ng tela noon. Isa siya sa mga unang supplier ng Imperial Holdings noong nagsisimula pa lang sila. Naging magkaibigan sila ng ama ni Arturo. Ngunit pagkatapos mamatay ng matandang Imperial, pagpapatuloy nito, si Doña Consolacion na ang pumalit. May ambisyon siyang palakihin ang kumpanya. Gusto niyang pasukin ang paggawa ng sarili nilang tela. Nakita niya ang kumpanya ng tatay ko hindi bilang isang partner, kundi bilang isang balakid. Lumingon si Lino kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Gumawa siya ng paraan. Palihim niyang sinabutahe ang mga delivery namin. Kinumbinsi ang ibang mga kliyente na huwag na kaming kunin. Hanggang sa unti-unting nalugi ang tatay ko. Noong wala na siyang pagpipilian, inalok ni Doña Consolacion na bili ng kumpanya sa napakababang halaga. Kinuha niya ang lahat, ang mga makina, ang mga kliyente, pati na ang dignidad ng tatay ko. Ang tatay ko ay namatay sa atake sa puso makalipas ang 1 taon. 15 taong gulang lang ako noon. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, gagawin ko ang lahat para maibigay ang hustisya para sa kanya. Ang tulungan ka, Amihan, ay hindi lamang pagtupad sa habiling-habilin ng mga magulang mo. Ito ay pagtupad din sa isang pangakong binitiwan ko sa puntod ng aking ama. Ang kwento ni Lino ay nagpawi sa anumang natitirang pag-aalinlangan sa puso ni Amihan. Ang kanilang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay para sa lahat ng mga taong inapakan at sinira ni Doña Consolacion. Tumayo si Amihan at lumapit kay Lino. Tinapik niya ito sa balikat. Kung gayon, sabay nating gagawin ito. Para sa mga magulang ko at para sa tatay mo. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa silid. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya.
Sige, sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay matatag na at walang bahid ng pagdududa. Bilhin mo ang utang na yon. Gawin mo ang lahat ng kinakailangan. Oras na para maramdaman nila ang tunay na pagyanig. Habang bumabalik siya sa kanyang mesa, isang news alert ang lumabas sa kanyang screen. Isang litrato ni Arturo na papalabas ng isang bar, mukhang gusot at lasing. Sa tabi nito ay ang headline, Imperial Air. Under pressure, stock prices continue to plummet. Tinitigan niya ang litrato. Ang kaunting awa na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Pinili ni Arturo ang kanyang landas at ngayon, oras na para harapin niya ang mga bunga ng kanyang kahinaan. Ipinindot niya ang close button sa news alert at muling hinarap ang mga numero sa kanyang spreadsheet. Wala nang atrasan. Sa malayo, sa Villa Esmeralda, hindi alam ng pamilyang Imperial na ang aninong gumagalaw sa dilim ay hindi na lamang isa. Sila ay dalawa na ngayon, pinagbuklod ng magkaibang nakaraan, ngunit iisang layunin. Ang pagbagsak ng imperyong itinayo sa kasakiman at kalupitan. Biglang tumunog ang telepono ni Lino. Mabilis niya itong sinagot. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ito at tumingin kay amihan. Isang kakaibang ngiti ang nasa kanyang mga labi. May balita ako, sabi nito. May nagbebenta ng isang malaking pag-aari ang iniro ang mga imperial. Isang bagay na napakahalaga kay Doña Consolacion, ang Villa Esmeralda. Hindi ako papayag. Ang sigaw ni Arturo ay umalingaw sa loob ng aklatan ng Villa Esmeralda. Isang lugar na bihirang makarinig ng kahit anong boses na mas malakas pa sa isang bulong. Ngunit ngayon, ang katahimikan nito ay sinira ng alitan ng mag-ina. Wala kang karapatang hindi pumayag. Ganting sigaw ni Doña Consolacion. Ang mukha ay namumula sa galit. Ito na lamang ang natitira nating paraan, Arturo. Kailangan nating ibenta ang bahay na ito para mabayaran ang mga utang at mapakalma ang mga investor. Pero mama, ito ang tahanan natin. Ang bahay na ipinundar ni Lolo. Ang puso ng pamilyang Imperial. Pagmamakaawa ni Arturo. At ano ang silbi ng puso kung patay na ang katawan? Sagot ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga salita ay tila latigo. Ang Villa Esmeralda ay isa lamang ari-arian. Ang pangalan ng pamilya, ang Imperial Holdings, iyon ang mas mahalaga. At kung kinakailangang isakripisyo ang bahay na ito para mailigtas ang kumpanya, gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Natigilan si Arturo. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang ina. Isang malamig at walang awang determinasyon na kayang isakripisyo ang lahat para sa kapangyarihan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na talo na siya. Sa mga sumunod na araw, palihim na ipinagbili ni Doña Consolacion ang Villa Esmeralda. Tanging mga piling international brokers lamang ang kanyang kinausap. Tinitiyak na ang balita ay hindi kakalat sa lokal na merkado na maaaring makasira palalo sa kanilang reputasyon. Habang abala ang kanyang ina, si Arturo naman ay unti-unting nilalamon ng kanyang sariling impyerno. Ang bawat sulok ng Villa Esmeralda ay nagpapaalala sa kanya kay amihan. Naaalala niya ang tawa nito sa hardin, ang amoy ng niluluto nito sa kusina, ang paraan ng pag-aayos nito ng kanyang kurbata tuwing umaga. Mga simpleng bagay na hindi niya pinahalagahan noon, ngunit ngayon ay hinahanap-hanap niya. Isang gabi, sa sobrang kalungkutan at pag-inom, pumasok siya sa dati nilang silid. Ang lahat ay malinis at nasa ayos. Ngunit walang buhay. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang nightstand at nakita ang isang piraso ng papel. Isang liham. Ang liham na isinulat niya para kay amihan nung gabing nag-away sila dahil sa isang komento ni Doña Consolacion, ngunit hindi niya kailanman nagawang ibigay.
Nanginginig ang mga kamay na binasa niya muli ang sarili niyang sulat. Ami, patawarin mo ako. Masyado akong mahina para ipagtanggol ka. Nakikita ko ang sakit sa iyong mga mata sa tuwing sinasaktan ka ni Mama at dinudurog nito ang puso ko. Mahal kita, Ami. Mahal na mahal. Ngunit hindi ko alam kung paano. Ang mga salita ay natapos doon. Hindi niya alam kung paano. Iyon ang naging kwento ng buhay niya. Isang duwag. Tiniklop niya ang sulat at ibinulsa. Sinubukan niyang tawagan ang lumang numero ni Amihan. Gaya ng dati, hindi ito matawagan. Saan na kaya siya? Ligtas kaya siya? Ang mga tanong ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang isipan. Upang mapanatili ang kanilang imahe at makahanap ng potensyal na mamimili, nagpasya si Doña Consolacion na magdaos ng isang engrandeng salo-salo sa Villa Esmeralda. Isang charity ball para sa isang pundasyong siya mismo ang pumili. Isang perpektong pagkukunwari. Ang gabi ng salo-salo ay dumating. Ang Villa Esmeralda ay muling napuno ng mga mayayamang panauhin, ng maririkit na kasuotan at ng mga pekeng ngiti. Si Doña Consolacion ay nasa kanyang elemento, isang perpektong anfitriona na naglalakad sa gitna ng kanyang mga bisita. Tila walang anumang problema sa mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid, hinahanap ang sinumang maaaring maging sagot sa kanilang problema. Sa gitna ng kasiyahan, isang abogado ang lumapit sa kanya. Doña Consolacion, bati nito. May maganda po akong balita. May isang kliyente na interesado sa Villa Esmeralda. In fact, they are willing to buy it in cash at a price higher than your asking price. Nagliwanag ang mukha ni Doña Consolacion. Ito na ang himalang hinihintay niya. Sino sila? Isang kumpanyang dayuhan. Hindi po sila nagpakilala, Doña. Isang law firm po mula sa Makati ang kanilang kinatawan. Ang tanging kondisyon nila ay dapat maisara ang deal sa loob ng 24 na oras. Ang pagiging misteryoso ng mamimili ay bahagyang nagpabahala kay Doña Consolacion, ngunit ang alok, cash, at mas mataas pa sa presyong hinihingi niya ay masyadong maganda para palampasin. Ang desperasyon ay mas matimbang kaysa sa pag-iingat. Sige, mabilis niyang sabi. Sabihin mo sa kanila, deal! Ihanda ninyo ang lahat ng papeles, bukas na bukas din. Nang makaalis ang abogado, nakahinga ng maluwag si Doña Consolacion sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Tumingin siya sa paligid, sa mga nagtatawa ng bisita, sa karangyaan ng kanyang tahanan. Ito ay isang mapait na paalam, ngunit isang kinakailangang sakripisyo. Hawak ang kanyang kopita ng champagne. Itinaas niya ito ng bahagya, isang tahimik na tagay para sa kanyang sarili. Malapit na tayong makabangon muli, bulong niya sa sarili. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Pumirma siya sa kontrata, kinaumagahan, nang walang gaanong pag-iisip. Ang pangalan ng law firm na kumakatawan sa bumili ay hindi pamilyar, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga ay ang perang papasok sa kanilang mga kamay. Hindi niya alam na ang pirma na yon ay hindi lamang ang pagbebenta ng kanyang tahanan. Ito ang pirma na magiging simula ng kanyang tuluyang pagbagsak. Nakatayo si Amihan sa tapat ng dambuhalang gate ng Villa Esmeralda. Ang parehong gate na marahas na isinara sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sa isang pindot lang ni Lino sa remote control, ang gate na ito ay dahan-dahang bumukas para sa kanya. Tila isang alipin na yumuyukod sa kanyang bagong reyna. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang simpleng susi at isang folder na naglalaman ng titulo. Ang pirma ni Doña Consolacion Imperial ay malinaw na nakasulat sa dokumento, isang permanenteng simbolo ng kanyang pagkatalo. Handa ka na?
Tanong ni Lino. Ang boses ay malumanay. Tumango si Amihan, huminga ng malalim at naglakad papasok. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit matatag sa daan ng bato kung saan siya minsan ay napaluhod sa gitna ng ulan. Iniwan nila ang sasakyan sa labas. Gusto niyang maramdaman ang bawat sandali ng pagbabalik na ito. Ang buong villa ay tahimik. Wala na ang mga mamahaling sasakyan. Wala na ang mga hardinero at kasambahay na laging abala. Ang tanging naririnig ay ang ihip ng hangin at ang tunog ng kanilang mga sapatos. Pagdating nila sa malaking pinto na gawa sa kahoy na nara, huminto si Amihan. Itinaas niya ang susi, isinuksok sa seradura at dahan-dahang pinihit. Ang tunog ng pag-click ng kandado ay tila musika sa kanyang pandinig. Tinulak niya ang pinto. Ang loob ng villa ay halos wala ng laman. Ang mga Imperial ay binigyan lamang ng 2 araw para kunin ang kanilang mga personal na gamit. Ang mga mamahaling muebles, mga painting at mga chandelier ay kasama sa pagkakabili niya. Ngayon, ang mga ito ay nakatayo sa isang malawak at tahimik na espasyo, mga saksi sa pagbabago ng kapangyarihan. Naglakad si Amihan patungo sa gitna ng sala, ang eksaktong lugar kung saan nabasag ang kupitan ng alak, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang pagbagsak at, sa huli, ang kanyang muling pagbangon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Narinig niya sa kanyang isipan ang mga mapanlait na salita ni Doña Consolacion, ang bulungan ng mga bisita, ang nakabibinging katahimikan ni Arturo. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang sakit, wala na ang pait. Ang natira na lamang ay isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang mga multo ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kanya dito. Dahil ang lugar na ito ay kanya na. Nagpatuloy siya sa paglalakad, kasunod lamang si Lino na nagbibigay sa kanya ng espasyo. Umakyat siya sa malawak na hagdanan. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa makinis na hawakan nito. Pumasok siya sa dati nilang silid ni Arturo. Ang kama ay naroon pa, ngunit wala ng sapin. Ang aparador ay nakabukas at walang laman. Lumapit siya sa bintana kung saan niya huling nakita si Arturo, isang anino sa likod ng kurtina. Tumingin siya sa labas, sa parehong tanawin. Ngunit ngayon, ang kanyang nakikita ay hindi isang simbolo ng pag-abandona, kundi isang kaharian na naghihintay sa kanyang pamumuno. Ang huling lugar na kanyang pinuntahan ay ang balkonahe ng master's bedroom, ang paboritong lugar ni Doña Consolacion. Dito ito madalas tumayo tuwing umaga. Hawak ang isang tasa ng kape, tinitingnan ng kanyang kaharian mula sa itaas. Ngayon, si Amihan na ang nakatayo roon. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha mula sa itaas. Ang lahat ay tila mas maliit, mas kayang pamahalaan. Dito, sa mismong lugar ng kapangyarihan ni Doña Consolacion, doon niya naramdaman ang buong bigat ng kanyang sariling kapangyarihan. Tapos na ang unang yugto, Amihan, sabi ni Lino na lumapit na sa kanyang tabi. Nasa iyo na ang bahay. Ano ang susunod na plano? Lumingon si Amihan mula sa tanawin at hinarap si Lino. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang bagong liwanag. Ang bahay na ito ay isang simbolo, Lino. Gagamitin natin ito para sa huling hakbang, para sa pagbagsak ng Imperial Holdings. Bumalik sila sa syudad, sa kanilang opisina, at sinimulang balangkasin ang huling yugto ng kanilang plano. Gagamitin nila ang kanilang pagiging pinakamalaking creditor para magpatawag ng isang emergency board meeting. Doon, ilalantad nila ang lahat. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap, isang staff ang pumasok at nag-abot ng isang sobre kay Lino. Pinabibigay po, sir. Urgent delivery. Ang sobre ay makapal at gawa sa mamahaling papel.
Mayroon itong gintong selyo na may letrang I. Binuksan ito ni Lino at binasa ang laman. Isang ngiti na may halong pagkamangha at pang-uuyam ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ka maniniwala dito. Sabi niya. Inabot ang imbitasyon kay Amihan. Kinuha ito ni Amihan. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon para sa isang engranding pagtitipon. A Night of Gratitude and Rebirth of Imperial Holdings. At ang venue? Villa Esmeralda. Tila nagrenta ang mga Imperial sa bagong may-ari para sa isang huling pagtatanghal ng kanilang kapangyarihan. Natawa si Amihan. Isang tawang hindi malakas, ngunit puno ng kahulugan. Ang tadhana ay tunay na mapaglaro. Ang pamilyang imperial mismo ang naghahanda ng entablado para sa kanilang sariling pagbagsak. Hindi ko akalain na may ganito silang kakapalan ng mukha. Sabi ni Lino, napapailing. Anong gagawin natin? Tinitigan ni Amihan ang imbitasyon, ang pangalan ng kanyang dating pamilya na nakalimbag sa ginto. Ibinalik niya ang tingin kay Lino, isang malamig at determinadong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Simple lang, Lino, sabi niya. Pupunta tayo, ngunit hindi ko kailangan ng imbitasyon. Tinaas niya ang kanyang kilay. Dahil hindi ako darating bilang isang bisita, darating ako bilang ang tunay na punong abala. Ang araw ng A Night of Gratitude and Rebirth ay isang perpektong pagtatanghal ng pagkukunwari. Para sa mga bisita, ito ay isang simbolo ng katatagan ng pamilyang imperial. Ngunit para kay Arturo, ito ay isang desperadong huling hininga bago sila tuluyang malunod. Pinagmasdan niya ang kanyang ina, si Doña Consolacion, habang iniikot nito ang Villa Esmeralda, nagbibigay ng mga utos sa mga caterer at staff na inarkila nila para sa gabing iyon. Ang bawat utos ay matalas. Ang bawat kilos ay puno ng autoridad. Kung hindi niya alam ang katotohanan, iisipin niyang pag-aari pa rin nila ang lugar na ito. Ngunit alam niyang sila ay mga nangungupahan na lamang sa dati nilang kaharian, nagbabayad para sa isang gabi ng ilusyon. Arturo, ano't nakatunganga ka lang dyan? Sita sa kanya ni Doña Consolacion. Ayusin mo ang iyong sarili. Ngayong gabi, kailangan nating ipakita sa lahat na ang mga imperial ay hindi basta-basta bumabagsak. Ngumiti ka. Maging kaakit-akit ka. Intindihin mo, ito na ang huli nating baraha. Tumango lamang si Arturo at umakyat sa kanyang dating silid upang maghanda. Ang silid ay tila mas malamig at mas malaki ngayon. Ang bawat bakanteng espasyo ay sumisigaw sa pagkawala ni Amihan. Habang isinusuot niya ang ngamo o sinuot niya ang kanyang mamahaling tuksido, hindi niya maiwasang maalala ang mga gabing tulad nito noon. Si Amihan ang laging nag-aasikaso sa kanya. Inaayos nito ang kanyang kurbata. Pinupunasan ang bahagyang alikabok sa kanyang balikat at palaging may ngiti sa mga labi na nagsasabing, ang gwapo mo. Ang mga alaalang yon, na dati bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ay tila mga gintong hindi na niya mababawi. Naupo siya sa gilid ng kama at muling kinuha mula sa kanyang pitaka ang lukot na liham na hindi niya naibigay. Ang mga salitang isinulat niya noon ay tila isang sumbat mula sa nakaraan. Masyado akong mahina. Oo, mahina siya. Iyon ang katotohanan, at ang kahinaan niyang iyon ang sumira sa lahat. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas habang namamasyal sila ni Amihan sa hardin. Pangarap ko, Art, sabi ni Amihan habang nakatingin sa malaking bahay, na balang araw, ang bahay na ito ay hindi lang maging simbolo ng yaman, kundi maging simbolo rin ng kabutihan. Isang lugar kung saan lahat ay malugod na tinatanggap. Noon, tinawanan niya lamang ito. Huwag ka nang mangarap, Ami. Ang Villa Esmeralda ay Villa Esmeralda. Ito ay para sa atin.
Para sa mga imperial, ang alaala ay tila isang sundang na tumusok sa kanyang puso. Ang pangarap ni Amihan ay napakaganda at napakapuro. At siya bilang asawa nito, ang unang-unang yumurak dito. Tiniklop niyang muli ang liham at itinago sa panloob na bulsa ng kanyang toksido. Ano man ang mangyari ngayong gabi, ano man ang kahihinatnan ng kanilang kumpanya, may isang bagay siyang dapat gawin. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Amihan, kahit na hindi nito pakinggan, kahit na huli na ang lahat. Utang niya iyon dito. Bumaba na siya. Ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating. Mga politiko, mga negosyante, mga kilalang personalidad sa lipunan, lahat ay bumabati sa kanya, ngunit ang mga ngiti ay tila hindi umaabot sa kanilang mga mata. Alam niya ang kanilang iniisip, ang mga bulungan sa likod nila. Kawawang mga imperial. Nasa bingit na raw ng pagkalugi. Tumayo siya sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng whiskey na hindi niya iniinom. Pinagmasdan niya ang kanyang ina na tila isang aktres sa entablado, gumaganap sa kanyang pinakamagaling na papel. Isang reyna, isang matriarka, isang imperial, pero hanggang kailan? Habang lumalalim ang gabi, ang malaking pinto ng Villa Esmeralda ay muling bumukas. Ang lahat ng mga panauhin ay napatingin, inaasahan marahil ang pagdating ng isang panauhing pandangal na inanunsyo ng MC. Ngunit ang pumasok ay hindi isang politiko o isang bilyonaryo, isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na bestida na bumagay sa kanyang perpektong tindig. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, isang kislap ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nabitiwan ni Arturo ang kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay naging hudyat ng pagtigil ng mundo para sa kanya. Si Amihan, ngunit hindi na ito ang Amihan na kilala niya. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang estranghera, isang maganda, matatag, at mapanganib na estranghera. Sa tabi nito ay si Attorney Lino Makalintal. Ang bulungan ay kumalat sa buong silid na tila apoy sa tuyong damo. Sino siya? Hindi ba't iyan ang dating asawa ni Arturo? Anong ginagawa niya dito? Pero si Arturo, hindi niya narinig ang mga iyon. Ang tanging nakikita niya ay si Amihan, naglalakad papalapit, ang bawat hakbang ay tila yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Amihan, wala siyang nakitang galit, wala ring nakitang pagmamahal. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa roon, kawalan. Tila isa na lamang siyang estranghero mula sa isang malayong nakaraan. Sa kabilang dako ng silid, si Doña Consolacion, na kanina'y nakikipagtawanan, ay natigilan. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkalito at pagkamuhi. Handa na siyang sumugod, handa na siyang gumawa ng eksena at ipahiya muli ang babaeng kinasusuklaman niya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, si Amihan ay ngumiti. Isang maliit, may wagang ngangiti. At sa isang iglap, alam ni Arturo na ang gabing ito ay hindi magtatapos ayon sa plano ng kanyang ina. Ito ang huling pagtatanghal, oo. Ngunit hindi sila ang bida. Sila ang mga tauhan na malapit nang bumagsak kasama ng kortina. Ang pagdating ni Amihan ay tila isang malamig na hanging amihan na biglang pumasok sa mainit na pagtitipon. Ang mga bulungan ay humina at naging mga titig. Ang mga ngiti ay naglaho at napalitan ng pagtataka. Naglakad si Amihan, ang kanyang mga hakbang ay kalmado at may bigat. Bawat isa ay isang pagbura sa mga yapak ng dati niyang sarili na laging nagmamadali at takot. Ang kanyang bestida ay simple lamang kumpara
sa mga kumikinang na gown ng ibang mga babae. Ngunit ang kanyang presensya ay higit pa sa sapat. Hindi niya kailangan ng diamante para kumislap. Ang apoy sa kanyang mga mata ang nagsisilbi niyang alahas. Nakita niya si Arturo, nakatayo na tila isang estatwang nabasagan. Ang pagkagulat ay malinaw na nakaukit sa mukha nito. Sa isang saglit, isang anino ng nakaraan ang dumaan sa kanyang puso. Isang alaala ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit ang aninong iyon ay mabilis ding naglaho. Ang Arturo sa harapan niya ngayon ay hindi na ang kanyang Arturo. At siya, hindi na siya ang dating amihan. Ang tanging nag-uugnay na lamang sa kanila ay ang mga alaala ng sakit. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nagpatuloy sa paglakad. Sa kabilang banda, si Doña Consolacion ay nakabawi na mula sa unang pagkagulat. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang madilim na anyo ng galit. Paano nangahas ang babaeng ito? Paano ito nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita sa pinakamahalagang gabi para sa kanyang pamilya? Para kay Doña Consolacion, ito ay isang personal na insulto, isang paghamak sa kanyang kapangyarihan, at hindi niya ito palalampasin. Sa halip na magtago, sinalubong niya si amihan sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang paglalakad ay tila isang leonang papalapit sa isang tupang naligaw. Ang mga bisita ay umatras ng bahagya, nagbibigay daan, tila mga manonood sa isang koloseum na nag-aabang sa madugong laban. Tingnan mo nga naman ang tinangay ng hangin, sabi ni Doña Consolacion. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay tinitimbang si amihan mula ulo hanggang paa. Maganda ang suot mo. Mukhang nakaipon ka na mula sa pamumulot ng basura. Hindi natinag si amihan. Isang bahagyang ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga salitang dati tumutusok sa kanya na tila mga punyal ay isa na lamang ngayong mahinang bulong na walang epekto. Magandang gabi po, Doña Consolacion. Bati ni amihan, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng takot. Maganda ang ayos ng bahay. Mukhang pinaghandaan ninyo ng husto ang gabing ito. Lalong nag-init ang ulo ni Doña Consolacion sa kalmadong pag-uugali ni amihan. Gusto niyang makita itong matakot, mahiya, umiyak, gaya ng dati. Huwag mo akong daanin sa iyong pagpapanggap, babae. Mariing sabi ni Doña Consolacion, ibinaba ang kanyang boses para sila lamang ang halos makarinig. Hindi ko alam kung anong milagro ang nangyari sa iyo at nagkaroon ka ng perang pambili ng damit na yan. Pero hindi yun sapat para magkaroon ka ng karapatang tumapak sa pamamahay ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumingon sa mga gwardiya na nakatayo malapit sa pinto. Guards, palabasin ninyo ang basurang ito. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, nagsalita si amihan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may awtoridad na nagpatigil sa lahat. Pati na sa dalawang gwardiya. Look who's here! Anong ginagawa ng basura sa pamamahay ko? Tanong ni Doña Consolacion. Nilakasan ang kanyang boses para marinig ng lahat. Sinusulit ang pagkakataong ipahiya si amihan. Ang ilang mga bisita ay napangisi. Huminto ang lahat. Ang bawat isa ay naghihintay sa magiging reaksyon ng kaawa-awang babae. Ngumiti si amihan, isang ngangiting puno ng kahulugan, isang ngangiting na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng luha, at lahat ng lihim na kanyang itinago. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Consolacion, mga matang puno ng pagkamuhi. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, binitiwan niya ang mga salitang magiging simula ng pagguho ng mundo ng mga imperial. Nagkakamali po kayo, Doña Consolacion, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos hanggang buto.
Sapat na para marinig ng lahat ng taong malapit sa kanila. Nasa pamamahay ko po kayo. Ano ang pinagsasasabi mo? Ang boses ni Doña Consolacion ay isang pabulong na sigaw, isang halo ng hindi paniniwala at galit. Sa isang iglap, ang imahe niya bilang isang reynang may kontrol sa lahat ay nagkaroon ng lamat. Ang sabi ko po, ulit ni Amihan, mas malinaw at mas matatag, ay kayo ang bisita sa aking pamamahay. Isang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. Isang halakhak na pilit at walang saya. Nababaliw ka na ba? Ako ang nag-arkila ng lugar na ito para sa gabing ito. Ako ang nagbayad. At ang bayad ninyo ay napunta sa aking bank account. Putol ni Amihan. Ang kanyang kalmadong pananalita ay mas matalas pa sa anumang sigaw. Sa hudyat na yon, si Lino Makalintal ay humakbang pasulong. Sa kanyang kamay ay isang leather-bound na folder. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati niya sa mga naguguluhang bisita. Ako po si Attorney Lino Makalintal. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Villa Esmeralda ay legal na naibenta 3 linggo na po ang nakakaraan. Ang kasulatan ng bentahan na pirmado mismo ni Ginang Consolacion Imperial ay narito po. Binuklat niya ang folder at ipinakita ang dokumento. Ang pirma ni Doña Consolacion ay malinaw na nakikita. At ang pangalan po ng bagong may-ari, pagpapatuloy ni Lino, ang kanyang boses ay tila isang martilyo ng hukom, ay si Binibining Amihan Montes. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay naging isang ugong. Ang mga camera phone ay nagsimulang itaas. Hindi! Isang kasinungalingan. Sigaw ni Doña Consolacion. Ang mukha ay namumutla. Peke ang mga yan. Niloloko ninyo ako. Hindi po ito panloloko, Doña. Sabi ni Lino. Ito po ay negosyo. At hindi lang po yan ang balita ko para sa inyo ngayong gabi. Muli siyang kumuha ng isa pang set ng mga dokumento mula sa folder. Sa mga nakalipas na buwan, ang pinakamalaking holdings ng Imperial Holdings ay unti-unting binili sa stock market ng isang kumpanyang tinatawag na Hiraya Builders. Ang mga utang ninyo sa bangko ay binili rin ng kumpanyang ito. At sa kasalukuyan, ang Hiraya Builders na po ang may-ari ng mayorya ng stocks ng Imperial Holdings. Tumingin si Lino mula sa mga papeles patungo kay Doña Consolacion na ngayon ay halos hindi na makahinga. At ang nag-iisang may-ari at CEO ng Hiraya Builders, pagtatapos ni Lino, habang itinatabi ang tingin kay Amihan, ay walang iba kundi si Amihan Montes. Kung ang unang revelasyon ay isang lindol, ito ay isang pagsabog ng bulkan. Ang buong imperyo ng mga imperial, ang kanilang kayamanan, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang pangalan, ay nasa palad na ngayon ng babaeng minsan nilang itinuring na basura. Si Doña Consolacion ay napaurong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng kanyang mga kaibigan na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at pang-uuyam. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang gumalaw. Si Arturo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Amihan, hindi alintana ang mga kamerang nakatutok sa kanila. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at pagsisisi. Huminto siya sa harapan nito. Ami, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Walang sinabi si Amihan. Tinitigan niya lamang ito. Mula sa panloob na bulsa ng kanyang tuksedo, kinuha ni Arturo ang isang lukot na piraso ng papel. Ang liham. Inabot niya ito kay Amihan. Isinulat ko yan, noon pa. Pero masyado akong naging duwag para ibigay sa'yo. Patawad. Kinuha ni Amihan ang liham, ngunit hindi niya ito binasa. Ang nakasulat doon ay hindi na mahalaga.
Ang mga salitang hindi nasabi noon ay hindi na kayang burahin ang mga sakit na naidulot. Bigla, isang malakas na tunog ang pumukaw sa lahat. Si Doña Consolacion, nakaluhod. Ang reyna ay bumagsak mula sa kanyang trono. Amihan, Ija, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Isang tunog na hindi kailanman narinig mula sa kanya. Ang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng purong desperasyon. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Huwag mong kunin ang lahat. Maawa ka. Ang lahat ng mata ay napunta kay Amihan, naghihintay sa kanyang hatol. Ang babaeng minsan ay inapi ay may kapangyarihan nang durugin ng tuluyan ang kanyang mga kaaway. Lumapit si Amihan kay Doña Consolacion. Ngunit sa halip na saktan ito, tinitigan niya lamang ito mula sa itaas. Sa kanyang mga mata, wala nang galit, wala na ring awa. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC na natulala sa isang tabi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, pinatahimik ang lahat. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Tumingin siya sa paligid, sa bawat mukha na nakatingin sa kanya. Ito ay tungkol sa isang bagong simula. Ang mga salitang iyon ay binitin sa hangin, isang pangakong may dalang pag-asa, ngunit mayroon ding bigat ng isang huling pasya na magbabago sa kanilang lahat, magpakailanman. Ang mga salita ni Amihan ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang pangakong hindi pa lubos na nauunawaan ng mga nakikinig. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Dahan-dahan, ibinaba niya ang mikropono at lumapit sa nakaluhod na si Doña Consolacion. Ang dating reyna ng Villa Esmeralda ay isa na lamang basag na manika. Ang kanyang mamahaling bestida ay nalukot sa sahig na marmol. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng mga luhang hindi niya kailanman inakalang papatak. Patawarin mo ako. Halos hindi marinig na ulit ni Doña Consolacion. Umiling si Amihan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagkaunawa. Ang pagpapatawad, Donya, malumanay niyang sabi, ay hindi parang isang premyo na ibinibigay para lang gumaan ang inyong pakiramdam. Ito ay isang bagay na kailangan ninyong hanapin sa inyong sarili. Ang pinakamabigat na parusa para sa inyo ay hindi ang pagkawala ng inyong yaman, kundi ang habambuhay na pamumuhay na daladala ang alaala ng lahat ng sakit na idinulot ninyo sa iba. Iyan ang hustisyang kailangan ninyong harapin. Pagkatapos ay tumayo siya at humarap kay Arturo. Ang lalaking minsan niyang minahal ay nakatayo pa rin. Hawak ang pusong puno ng pagsisisi. Arturo, sabi ni Amihan, ang boses niya ay malinaw at walang pait. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Isang bahagyang pag-asa ang kumislap sa mga mata ni Arturo. Ami, ngunit putol ni Amihan, tinatanggap ko ito hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Para tuluyan ko nang maisara ang kabanatang ito ng buhay ko. Ang liham mo, sabi niya, tinutukoy ang papel sa kanyang kamay, ay isang paalala ng kahapon. At ako, nabubuhay na ako para sa ngayon at para sa bukas. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa iyo. Tumango si Arturo, isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, naintindihan niya. Ito na ang katapusan. Isang katapusang pareho nilang kailangan. Humarap si Amihan sa mga bisita at sa mga miyembro ng media na ngayon ay tahimik na nag-aabang. Muli niyang kinuha ang mikropono. Ang Imperial Holdings ay hindi babagsak, anunsyo niya, na ikinagulat ng marami. Sa ilalim ng aking pamumuno, ito ay muling babangon. Ngunit sa pagkakataong ito ay babangon sa pundasyon ng integridad at respeto. Ang mga empleyadong tapat at masisipag ay mananatili.
Ngunit ang mga taong naging bahagi ng kalupitan at katiwalian ay mananagot. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay napuno ng isang bagong sigla. Ang lugar na ito, ang Villa Esmeralda, ay hindi na magiging isang simbolo ng pagmamataas at pang-aapi. Itinaas niya ang kanyang kamay at iginuhit ang isang arko sa hangin. Tila niyayakap ang buong bulwagan. Mula sa araw na ito, ang Villa Esmeralda ay opisyal na magiging tahanan ng Kanlungan ni Amihan Foundation. Isang ugong ng pagkamangha ang kumalat. Ito ay magiging isang ligtas na kanlungan para sa mga babaeng inabuso at minaltrato, mga babaeng nawalan ng boses at tinanggalan ng dignidad, katulad ko noon. Dito, bibigyan natin sila ng tulong legal, ng suportang emosyonal, at ng mga kasanayan upang muli silang makatayo sa kanilang sariling mga paa. Ang mga pader na ito, na dating saksi sa aking mga luha, ay magiging saksi ngayon sa paghilom ng maraming kababaihan. Ang bahay na ito, na minsan ay naging aking kulungan, ay magiging isang simbolo ng kalayaan. Ibinaba niya ang mikropono. Sa isang sandali, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Pagkatapos, isang tao ang pumalakpak, sinundan ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong Villa Esmeralda ay napuno ng isang malakas at taos-pusong palakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang negosyante, kundi palakpak para sa isang babaeng hindi lamang nagtagumpay, kundi ginamit ang kanyang tagumpay para tulungan ang iba. Ilang buwan ang lumipas, ang Villa Esmeralda ay nag-iba na. Ang dating malalamig at formal na mga silid ay napuno na ng kulay at buhay. Sa sala, may mga babaeng nag-aaral ng pananahi. Sa aklatan, may mga batang nagbabasa habang naghihintay sa kanilang mga ina. At sa malawak na hardin, kung saan minsan ay yumurak si Doña Consolacion, ngayon ay may mga babaeng nagtatawanan habang nag-aalaga ng mga halaman. Nakatayo si Amihan sa dati niyang pwesto, sa balkonahe. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Mula sa itaas, tanaw niya ang lahat ng ito. Ang bawat tawa, ang bawat ngiti, ay tila isang gamot na humihilom sa mga huling sugat ng kanyang puso. Hindi na niya kailangan ng paghihiganti. Ang makita ang lugar na ito, na dating simbolo ng kanyang pighati, na maging isang hardin ng pag-asa. Iyon ang pinakamatamis na tagumpay. Isang malamig at banayad na hangin, isang amihan, ang dumampi sa kanyang pisngi, tila isang haplos mula sa langit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Isang ngiting totoo, payapa at puno ng pasasalamat. Sa wakas, tunay na malaya na siya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Amihan ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o sa kakayahang maghiganti. Ito ay nasusukat sa kakayahang gawing lakas ang sakit, gawing pag-asa ang pighati, at gamitin ang sariling tagumpay upang itaas ang mga taong nasa ibaba. Ang pagpapatawad sa sarili at paghahanap ng bagong layunin sa buhay ang pinakamatamis na tagumpay na maaari nating makamit. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Amihan. Lubos po naming ikinatutuwa ang inyong pagtangkilik. Kung mayroon po kayong saloobin o aral na napulot mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.
Hanggang sa muli. Kilig bawat sandali.